Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Street children. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Sa isip at sa gawa, ngunit bakit mga pinuno puro lamang salita? Isang gobyerno na kaisik murahin at matawa na may pamilyang kumakain ang kulang sa 2 beses sa isang araw. Minsan wala ngang panlugaw, bakit ganito kababaw? Isang pagkain nilangaw ang dadaputin at kakainin ng batang gutom. Alam ba ng mga husgado at lahat ng hukom na merong mas masahol pa sa hatol ng kamatayan? Yan ay ikay maging mahirap sa sarili mong bayan. Mga bata na ang dapat na ginagawa'y maglaro, magkusay agos ng pawis at magbanat ng buto upang kumita ng ilang pera. Magigising sa sikat ng araw at ingay ng mga sasakyan. Umaga na ngunit wala pang makain. Maghahanap ng kaibigan upang makipagpatintero sa mga sasakyan. Habang naglilimos upang mapagsilbihan ang kumakalam na tiyan. Bibili ng pagkain at maglalaro ulit. Hanggang didilim ang kapaligiran. Sa gabi, maglalaro ng taguan at maglilimos ulit para makabili ng candy. Saka matutulog sa nakalatag na karton habang niyayakap ang hangin sa tabi ng posteng walang ilaw. Ito marahil ang araw-araw na ginagawa ng isang pangkaraniwang batang lansangan. Oo, mahirap, pero masaya. Ngunit papaano nga ba nagiging masaya ang buhay ng isang batang lansangan sa kabila ng kahirapan? Ang kasihan na nadarama ng bawat tao ay pare-pareho lamang. Maging ikaw ay bata o matanda, babae o lalaki, may asawa o wala, o kahit sino pa man. May kaparehong kaligayahan ang nadarama ng lahat ng tao. Ito'y nagkaiba lamang sa kahulugang ibinigay ng bawat isa. Hindi tulad ng mga high school at kolehiyong estudyante. Ang mga batang lansangan ay masaya na sa paglalaro ng taguan at patintero, sa pagkaing nakikita sa basurahan, sa kakaunting limos, at sa karton na mahihigaan tuwing gabi. Ito ay ilan lamang sa pangunahing pangangailangan ng isang batang lansangan, na kung ito'y makamit ay masaya sila. Oo, masaya na sila dito dahil ang matustusan ang pangangailangan at interes araw-araw. Kalyo sa kamay at baka naman hit sa matulis, hindi manika ang hawak ng kanyang mumunting braso. Bagpos isang taong gulang na kapatid at may baso sa harapan. Rolling. Nandito po tayo ngayon sa Matina, Agrabahan, Davao City at kakausapin natin ang mga iilang batang lansangan dito. Mga bata, anong pangalan nyo? Ikaw? 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 Nangisa? Ilang taon nyo kayo? 8 ako. Anong 9? 9. 9 ako. Taga saan kayo? Taga dito lang sa Taga-Tondo. Tondo? Davao. Davao? Davao, naganin niya. Davao po. Tondo, Davao. Hindi ba yan dito sa Matina, Agrabahan? Dito, may tao. Taga-dito pa. Ah, taga dito. So may mga bahay kayo doon? Taga Davao talaga kayo? Oo. O huwag mong takpan yung ano mo. Anong ginagawa nyo dito sa daan, sa lansangan? Wala lang, mabaligya, may kinan. Umaligya. Tapos, ano pa? Wala lang. Naglilimos ba kayo? Oo. Oo. So, bakit kayo nandito sa daan?
Naglilimos o oo, tapos yung mga kinikita ninyo saan niyo dadalhin? Para manalo. Sa mama, anong binibili nila? Bugas. Bigas? Ano bang trabaho ng pamilya niyo? Anong trabaho ng parents niyo? Wala. Wala? Ikaw, anong trabaho? Wala din. So wala silang mga trabaho. Paano ba kayo nagiging masaya? Ano ba? Magtaganay. Maglalaro. Tapos, kung bibigyan kayo ng pera, magiging masaya ba rin kayo? Ano binibili ninyo pag bibigyan kayo ng pera? Kira ka ng mga pagkaon. Pagkaon, gaya ng ano? Chichirya. Ah, so kontento na ba kayo sa ganyang ano? Kontento na? Nagiging masaya na rin kayo? Nagse-celebrate pa rin ba kayo ng mga birthdays ninyo? Oo. Oh, ano mga handa nyo? Hindi. Depende? May kwarta. Pag merong pera? May nag-aaway ba sa inyo dito sa daan? Oo. Sino? Mga sino-sino? Na... Anong ginagawa nila sa inyo? Tahon, pangayuan may kwarta. Bantong ang kwarta. Ganon? Ibubuli kayo? Tapos, sinusumbong nyo ba sa parents nyo? Hindi. Hindi na? Ganon? Pero nagiging masaya rin naman kayo sa mga laro-laro nyong pambata. Ganon ba? Anay, tikso. O, bansa. Umuwi rin ba kayo sa inyo? Oo. Mga anong oras? Mga depende sa oras. Gabi. Ang gabi eh. So, Sila, gabi man sila ko. Tulog mo sa'yo. Kaya na-curfew mo abot. curfew? Anong curfew? Lang mamulan. Ganon. So, paggabi, wala na kayo dito. Wala na. So, may makukuha ba rin kayong pera dito sa daan? Wala. Mga magkano? Wala. Wala kayong makukuha? Oo. Wala may makuha. Wala. Pero nanghihingi kayo sa mga tao-tao ng mga pagkain. Mga ano naman binibigay nila sa inyo? Ice cream. Ice cream? Chocolate. Ah. So, masaya na kayo niyan. So, ganun lang mga bata ha. Magpapakabait kayo dito sa lansangan. So, nandito na. Nandito po tayo ngayon sa Magsaysay Park upang tanungin ang isang bata tungkol sa kanyang buhay bilang isang street children. So, bata, kumusta ka na? Isang pangalan dong? John Paul. Ilan mong edad? 7. Hindi na ka din sa kalye, bahis, anak. So nalipay ka nga yung trabaho, dili lang ka, anak. Nalipay ka kung sa ikuan, sa ginabuhat diri, okay lang sa imong parents, anak. Nakaigsoon, wala, ikaw lang isa. So unsa man ba, mas ganahan kasi mo ginabuhat diri. Ganahan ka. So, kung sa imong ginabuhat diri, kontento na ka kung sa imong kinabuhi or naparay gusto mo makuha, naparay gusto mo plano ba mga pamandoy, maka-eskwela, nag-eskwela ba ka karon? Kaya nag-eskwela ka. Pero kontento na kasi imong kinabuhi karon. Hindi pa. Lahat naman siguro tayo ay nakakaranas ng kahirapan. Ngunit para sa mga batang lansangan, ang kahirapan na ito ay pangkaraniwan lamang. At sa bawat kasihang nakakamit nila, nawawala ang depinisyong kahirapan sa kung paano nila tingnan ang kanilang buhay. Nandito po tayo ngayon sa DSWD sa may Suwasa Street, Davao City para tanungin ang isa sa mga registered social worker about sa topic natin para sa how the street children of Davao City attain happiness despite poverty. So, ngayon, samahan niyo ako. At ngayon, kakausapin ko natin si Learn information for month. Ginang Baby Di Magdiling, isang social welfare officer and community-based services
Unit DSWD-FO, Region 11 Davao City. Magandang hapon po, ma'am. May mga programa po bang isinagawa ang DSWD para sa mga street children sa Davao City? Sa ngayon, after naman, even before, yung we have child protection program. Nasa doon yung ating in support to the United Nations Conventions on Human Rights. Isa doon sa nakikita sa problem ng street children. So, as in support to that, the national government, meron mga abala o polisiya along children, apat na sila, rights of the children. And then, with that, naka-angkor lahat yung ating mga program. And yung ating mga programa sa DSWD, since the Department of Social Welfare is being mandated to protect all vulnerable sectors of our society. And one of the vulnerable sectors of our society ay ang mga kabataan. So along line with that, ang isa sa aming mga programa para maproteksyonan yung mga bata, meron kami mga center-based institutions, residential care facilities for children in need of special protection, especially those who are being abandoned. Meron kami mga bata na sa centers na, which is, yung mga kabataan na yan, wala na talagang nanay, inabandon na, wala nang neglected na, inaabuso. Yun yung mga kabataan na vulnerable at saka talagang may mga experiences of abuse. And isa sa aming mga programa doon is we have this so-called temporary shelter. If in case hindi namin makita yung nanay o yung mga parents ng mga kabataan na yun, meron tayong yung temporary shelter. We have this so-called regional shelter for children. Yung ating mga kabataan dito sa malapit sa Bahada, yung nasa that is being established by the SWD under our care, and that is for our children who are being abandoned and neglected. And kung walang parents, subject for adoption. May mga feeding program po ba? Ang feeding program natin ngayon is through supplemental feeding, but we are in tandem with the local government units. But if we talk about street children, ang mga kabataan natin sa Davao City, usually naman ang mga street children nandito sa syudad, diba? So the CSSPO can tell you on the programs by of the local government in terms of how yung pag-i-implement nila dun sa mga programa about sa street children. Kasi may mga education program sila doon na may mga street educators sila for presenting the local government in terms of doon sa technical aspect. Ano po ba mga ginagamit yung budget mo para isagawa yung mga programa mo? Education sa mga bata, pagkain, Saan mo pa ginagawa ang budget mo? national at local. Kasi may budget ng city, di ba? Meron kaming budget sa national, but we can only provide that budget through Pantawid Pamilya. So, galing ko sa City Hall. City Hall, at yung City Hall hindi namin under yan. Kami sa national kami. Wala na. Ikaw, kailan ang huling sandali na naging masaya ka sa isang pisong pangbili ng candy? So, magandang hapon po. Ako po si Hainet Nabatar. Ako yung in charge ng Street Children Program. So, focal person ako dito sa Children's Concerns Division.
Go mo. Okay, ang masasabi ko na kung babasihan natin yung data ng street children na under sa na cater ng City Social Services and Development Office, so basic ito sa aming record, no, official record, no, submitted sa city planning, bumaba ang bilang ng street children sa taong 2012 compare sa previous years. Okay, so ang mga aksyon na ginawa ng City Social Services upang bumaba ang bilang ng mga street children dito sa Davao, kasi meron tayo mga street educator, no, yung sa Alima Dev Center, meron tayong 4 na street educator, no, naka-assign na sila sa mga area of convergence kung saan yung doon na titipon-tipon yung mga street children natin, like meron tayo sa Osmeña, sa Rizal Park, sa Quirino, kung saan gani makita yung mga batang lansangan na area of convergence nila, kung saan sila mismo nagkikita-kita. So, meron tayong mga street educator who conducted regular area monitoring. So, nagabigay ang mga street educator natin ng mga street education program, like advocacy on personal hygiene, mga rights of the child, no, mga karapatan ng bawat bata, tapos ano yung hindi lamang rights, no, ano din ang obligasyon ng bata, duties and responsibilities ng bata, no, kasi hindi lang puro lang right ang i-advocate natin, dapat malaman din nila ano din ang responsibility nila, no, in return. Tapos aside from our mga street educator, meron tayong mga barangay social worker no, sa mga district offices. So, meron tayong 12 district offices. Meron tayong Poblasyon, Agdao, Buhangin, Bunawan, Turil, Kalomo, Kalinan, na naglulook after ng mga bata natin para mabigyan ng mga intervention. So, we also conducted mga advocacy para sa mga parents na bawal talaga na yung bata na ma-expose sila sa kasi duties and responsibilities ng parents na sila ang mag-provide ng need. Pero yung mga street children natin na na-cater, meron tayong mga street-based, yung less contact na sa family, kasi dalawa ang kategory ng street children natin. Meron tayong working children at saka street-based. Yung working children, ito yung mga bata na under supervision, direct supervision ng parents. So, at the end of the day, mag-uwi yan sila. Tapos, nag-eskwela pa ito sila, nag-eskwela. Tapos, pag uwi sa bahay, yun, magtinda sila ng silupin, mga lamas dyan sa palengke. Kaya usually dyan man makita natin sa mga street children sa mga public market, sa mga labas ng mall. Merong mga umbrella service, sa mga intersection, natin, like sa mga traffic light, trapo ng mga sasakyan, meron din nagabaligya ng mga sapagita, diba? So, pero limited lang ang short time lang sila sa street. Pero yung street base natin, ito yung mga bata na less contact na sa family, no? Kung meron mang family, parang hindi na nila ginavalue. So, dyan na talaga sila, they consider ang street as their home, no? Dyan na sila. So, ang lang nila yung mga kasama nila. Sa street-based yan sila. So, yan, part din yan sila na reach out ng ating mga street
educator. Tapos mga barangay, natin, mga social worker na nag-monitor sa area if ever merong mga street children na makita. So at least mabigyan kaagad ng intervention. So marami tayong mga services na binibigay. Okay, so may mga programa, okay. So ang mga programs and services para sa mga street children, no, so priority natin yan sila sa educational assistance. Nag-extend tayo ng lalo sa mga in-school, no, 700 sa elementary, then 1,000 sa high school. Cover yan siya ng school supplies and school uniform, no, through gift certificate. Then, aside sa educational assistance, meron tayong mga advocacies, nagkakanta tayong mga lectures like mga meron kasi tayong street education program na halimbawa ang street educator or ang social worker sa area, may mga bata dyan. So, mag-conduct yan sila ng street education program. So, after that, merong ipasnack sa mga bata like juice and other. So, meron tayong budget niyan na pinoprovide, no? So meron tayo approved na yung by June to November, meron na tayong na-approve na yung project proposal natin na alternative education for street children. Yan na yung mag-conduct ng advocacy, mga on laws and issuances, ng mga anti-smoking, mga HIV/AIDS prevention, personal hygiene, mga values. So, after sa pagkandak ng session, kasi ang nature ng street children, kailangan hindi yan siya long hours ang lecture mo kasi ang short span of attention nila na very short lang yun. So, after sa ng advocacy, so meron tayong ipasnak sa mga bata. So, cover na ito ng 9 district kasi wala man tayong street children sa Marilog. Wala tayong street children sa Baguio at sa Paquibato. So, the rest, yan na. Toril, Kalinan, Tugbo, Talomo, Poblasyon, Agdao, Bonawan, Buhangin. So, yung tatlong district, wala tayong doon, ang mga cases ng street children kasi broken man. Okay, so aside from alternative street education, meron din tayong, mamaya na ito na, so advocacy, street education program. So, during summer, aside sa, so, para ma-divert ang, time ng mga bata instead na sila sa kalsada. So, meron tayong mga activities na kinakanta like summer sports fest. So, like, last May 10, no, nag-tree planting ang mga street children natin na kinikater ng Alima Devs. Is a drop-in center yan siyang Alima Devs. Located at Bangkiruhan sa Metro Circle. So, tree planting ang mga bata, gardening sa home for the aged sa Kabantian. So, magandang interaction ng mga bata doon sa mga matatanda natin, ng mga abandoned gani ng mga bata. Mga matatanda doon, abandoned at saka neglected ng mga matatanda. So, interaction doon after na gardening. So, yung tinanim nila, so eventually, no, pag na yun, malagaan ng center, so dyan na mismo magkuha ang center ng mga fresh na vegetables, no, sa garden na yun. So magandang interaction. Meron din kaming yearly din ang ating yung eco camp. Yung doon naman ang sa ngayong eco-camp. So, nakaplan yan siya May 24 and 25. So, live-in yan siya para sa mga bata. So, ano pa yun?
sa lima ka highly urbanized city. So, ang Davao City ang nanalo as child-friendly city because siguro nakita siyempre, meron yung validation. So, anong mga programa, anong mga laws and issuances na gina-issue ng city para sa welfare ng mga bata. So, nanalo tayo. Ika-tatlo na natin ito, pero last 1998 pa yung previous. So, hopefully by 2013 na ipatuloy na naman yung search kasi pag ka-3 tayo wins mo, so grand slam na yan, so Hall of Fame na tayo kung straight na 3 years. So actually ang Mandaluyong is para mag-Hall of Fame sana sila last year kung nanalo sila, pero natin natalo na. So yan siguro ang indication na marami tayong ginagawa, hindi lamang sa mga street children, no? Part lang yan sila. So sa mga children in general, so kasali na yung mga street children natin. So ang nang eco-camp namin, yung tema is kalikasan, so batang kalsada at kalikasan. So parang i-prepare, no, turuan ang mga bata ng disaster risk and preparation para malaman nila anong gagawin kung mayroong mga kalamidad, no, preparation po sa kanila ba. So karong 24 to 25, then based sa ating meron din tayong yearly activity, no, yung Children's Fun Day. Na kami ng proposal. So, kasi meron tayong ang ating city mayor nag-proclaim ang proclamation, no, city ordinance proclamation number 35, i-declare ang July 1 as Street Children's Day. So, ito yung bigyan ng isang araw yung mga street children na bigyan sila ba, i-honor sila na meron doon every year iba-iba ang tema. Last year kay kami socio-cultural, so sa ethnic dance competition, so mag-compete ang mga district. So ngayong year ang tema is The Amazing Kids, so Amazing Race Challenge yan siya. So alam niya naman yung sige sa Amazing na every kanang area meron silang i-solve, no? So more on disaster preparedness din yan siya. Okay, so every year yan talaga meron tayong mga ginabudgetan talaga ng mga activities. So sa mga district offices natin, meron din sila. So, priority din natin yung mga street children. Alam mo, ang bata, no, sa mga tree planting, mga educational field trip, no, masaya na yan sila, no, kasi ang bata, mababaw talaga ang kaligayahan. So, yung sigurong lang sila, mabigyan ng atensyon, no, na sila ba, kinikare sila ng city, no, ng mga tao. So na yan siya. Pero hindi yun talaga na total na pero yan ang purpose natin, na kung hindi man totally stop, at least ma-listen, kay pag ang city progressive, expected mo yan na meron talagang mga sitsilin, kasi wala mong sitsilin sa mga baryo, no, sa siyudad talaga yan. So itong mga bata natin coming from other provinces na migrate dito sa Davao, ang thinking nila na for employment, tamang ginikanan, so kaya ang iba meron tayong mga street children, pero more on mga anak ng mga family dwellers natin, no, coming from other provinces. Sila ang mga bata na imbes na nasa paaralan at nag-aaral ay nasa lansangan at nangihingi ng pera o pagkain, nakikipagsabayan sa mga matutuling na sasakyan, nagtatrabaho para mabuhay,
at tinitiis ang gutom pag di sinuwerte sa buong araw. Bakit nga ba may mga batang nagbamarat ng buto para mabuhay? Marami ang dahilan. Isa ang paglobo ng populasyon. Maraming mag-asawang hirap na pagkasyahin ng maliit na sahod para sa pang-araw-araw ng pangangailangan. Marami ang walang maayos sa trabaho at umaasa sa mga bagay na maaaring pagkakitaan. Kahit gaano kaliit ang kita, basta may pambili na pagkain ay sapat na. 4 na bata, edad 5 pababa, ang namamatay kada 30 minuto dahil sa kahirapan. Hindi sila nakakapag-aral, imbis na librong hawak ang panggalgal ng basura para mabenta o makahanap ng pagkain. 20% ng mga batang Pilipino, edad 6 hanggang 15 ay huwag lang tayong umasa sa kanya dahil tandaan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa o sa kanya. Bawat isa sa atin ay dapat tumulong kahit sa maliit na paraan lamang. Mistulang patintero ang buhay nila. Kailangan makalusot sa bawat araw na puno ng hirap, pagod at gutom para mabuhay.